Magandang araw mga kaibigan. Nako, kawawa itong si Senator Grace po. Hindi lang siya binabatikos ng mga netizens, pati kapwa niya senador nagre-reklamo. Umaangal na sa ginawang dagdag bawas sa 2025 national budget. So, apat na senador ito una, itong si dating senador Sani Angara, yung DepEd Secretary ngayon, umalma. Bakit yung binawasan ang budget ng DepEd? So, sinigundahan ito ni Senator Pia Cayetano, Senator Gatchalian, Senator Tolentino. Pakinggan natin itong balitang ito. Then, si Karen Davila, si Professor Sierra Magno, maraming na bumabatikos ngayon dito sa dagdag bawas sa BICAM. Finance Chairperson Senator Grace Poe ang sentimiento ni Secretary Sani Angara kaugnay ng natapyasang budget ng Department of Education o DepEd. Sa naunang pahayag na inilabas ng kalihim, dismayado ito sa desisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bawasan ng 12 billion pesos ang kanilang budget. Mula pa niya sa Pangulo ang naturang panukalang pondo ng DepEd para sa susunod na taon. Dagdag pa ng dating senador, itinapyas pa ang 10 bilyong pisong pondo mula sa panukalang programa para sa computerization ng DepEd. Kaya na anya sana nitong... So, 10 plus 12, 22 billion ang tinapyas sa budget ng DepEd. Saan nila dinala yung tinapyas? Nako, doon sa paborito ng mga mambabatas natin na mga proyekto, sa unprogrammed expenses, sa nito, doon napunta kasi ang laking dagdag doon sa DPWH para sa flood control projects na naman na ma-overwhelm ng mga baha. Ay nako, pagpondo ng libu-libong computer at mga gadgets na kinakailangan ng mga mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan. Ngunit paglilinaw ni Senator Poe, may pondo pa rin namang nakalaan para sa mga computer at 19 billion pesos pa rin ang itinaas. Kung talagang may pondo pa rin, bakit pa binawasan? Anong klaseng paliwanag yan? Nako. Sa overall 2025 budget ng DepEd, kung saan 737 billion pesos ang naaprobahang proposed 2025 budget ng DepEd, kumpara noong 2024 na 717 billion pesos lang ang naibigay na pondo. Patunay anya ito sa patuloy na pangako ng pagpaprioridad sa sektor ng edukasyon na kasang-ayon sa misyon ng bagong kalihim. Paliwanag pa ni Poe, ikinonsidera rin nila ang datos ng Commission on Audit o COA kung saan 50% lang ng 2023 budget para sa computerization program ang nagamit. Dapat anyang matiyak at matugunan muna ang mga problema sa programa, partikular na ang procurement delays o antala sa pagbili ng mga kagamitan bago magdaan ng karampatang dagdag sa pondo. Sa kabila nito, ilang senador rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa natapyasang budget ng DepEd. Ayon kay Senator Pia Cayetano, bukod sa kalusugan ay tila hindi rin prioridad ang edukasyon sa national budget na siyang pinaka-issue ng mga pamilyang Pilipino. Nakiramay din si Senator Sherwin Gatchalian sa sentimiento ni Secretary Angara at sinabing ang edukasyon, lalo na mga computer at gadget na ginagamit sa pag-aaral, ay dapat laging prioridad. Sang-ayon rin si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kalihim. Ngunit ipinauubayan na nito ang pagpapasya at pagpapaliwanag sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, partikular na sa dalawang leader ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. I agree with Senator Angara, Secretary Angara, kasi nasa Constitution naman yun, na highest priority ang education at hindi nga lang ata DepEd, pati CHED ay nabawasan. So, I totally agree, but I defer to the political wisdom of the members of the bicameral. Baka merong ilang mas mahalaga pang prioridad, pero dapat talaga mas mataas lagi ang budget ng edukasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Okay, so ano na ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Yung mahalagang
Departamento, Concern ng Pilipino, Kalusugan, zero budget. Edukasyon, binawasan. 12 at saka 10 billion, di 22 billion. Anong priority? Build better, more kuno na mamaya ma-overwhelm lang din sa ma-overwhelm ng mga baha. Okay, ito si Professor Sheila Magno, pahayag din siya. Dismayado rin. Pakinggan natin si Professor Sheila Magno. Ako po sobrang disappointed dito sa kinalabasan ng national budget natin. Kasi mukhang hindi nauunawaan ng gobyerno to na mahalaga din na nag-invest tayo sa taong bayan. Yun yung tinatawag nating human capital. Lalong-lalo na sa health at education. Itong PhilHealth po, napakalaking issue nito. Dahil meron tayong mga existing na batas na nagtatakda na kailangan magbigay ng government counterpart bilang subsidy sa mga premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium ng PhilHealth. Kaya nga po, kailangan yan para maisali din sila sa PhilHealth. Yan po yung mga kababayan nating mahihirap, seniors, PWD. Automatically po ay enrolled sila sa PhilHealth, pero kailangan bayaran ng gobyerno yung subsidy nila at nakatakda yan sa batas. So nakaka-disappoint na mismo yung mga congressman at senador natin ang nag-violate ng existing laws natin. Ito namang education, nakita natin na Ulitin ko, very clear. Dalawang batas yan ang binaliwala ng BICAM. Yung Universal Healthcare Law at saka Sin Tax Law. Paliwanag ni Senator Pimentel, kung susundin yung Sin Tax Law, pinakamababa dapat 50 billion ang subsidy, automatic subsidy ng PhilHealth galing sa gobyerno, yung nakukolekta sa yung sin tax. Alak, sigarilyo, ano pa, yung soft drinks. So nakakapagtaka dahil sa National Expenditure Program, yung proposal, merong 74 billion na proposed budget para sa subsidy ng PhilHealth. Pagdating sa BICAM, biglang tinanggal. Yun na nga, yung dagdag bawas. Di na yung tinanggal na 74 billion nilaan sa ibang bagay na prioridad ng mga congressman and senador. Grabe, nakakalungkot po. Napakapangit ng performance ng ating education sector relative to other countries in the world. Hindi po ba nakita natin na yung mga 10 years old natin halos napakababa ng level ng comprehension sa reading. Kung babawasan pa natin yung budget natin sa education, mas nakakalungkot po yun dahil imbes na suportahan at pagandahin yung ating education sector ay hindi pa napaprioritize. At tama po yun. Isa pang disappointment dyan, yung mahigit 200 billion na idinagdag dito sa DPWH. Yun na, yung sinasabi ko. Hindi ng DPWH. Alam mo, ang mahalaga dyan sa mga infrastructure project. Hindi nakasama, hindi nakasama sa National Expenditure Program. O hindi hiningi ng DPWH. Biglang isiningi 288 billion. So, kaninong mga projects yan? Alam nyo na. Hindi na yan tinatanong. Okay? Pang-flood control projects ang mga yan. Kailangan may planning dyan eh. Kailangan na pag-aralan kung kailangan ba itong mga infrastructure projects na to. And surprisingly, imagine niyo, dumaan lang sa Kongreso, nadagdagan agad ng mahigit 200 billion. I think it's 289 billion pesos to be exact, na biglang nadagdag sa DPWH budget. Okay? So, may nabasa pa akong post ni Karen Davila sa Twitter ata ito. Sabi, unconscionable. Yung ginawang pagtapya sa budget ng DepEd. Hindi katanggap-tanggap. So, ayun. Pati yung akap, yung akapan, o yung paghati-hati ng mga senador at congressman sa
26 billion na budget ng AKAP. Sabi ni Karen Davila, may word siya na mabigat eh. Parang ganun din, hindi ka tanggap-tanggap. Nakakaya kayo. Sabi. So, salamat, Karen Davila, sa iyong mga banat sa mga kongresista, senador natin na binaliwala itong kinabukasan ng ating mga anak, education, at saka pati yung mga pagbawas nila ng budget ng PhilHealth.